Darika at May ang tungkol sa grouping at arrangement ng elements sa periodic table. Dumako naman tayo ngayon sa properties at uses ng elements. Sa information na ibinigay sa inyo ng naunang tatlong diskasan, nalaman nyo na kung ano ang relationship ng elements sa isa't isa at kung saan nakaposisyon ang mga ito. Ngayon naman, ako at ang dalawa ko pang diskasa na sila Mary Beth at Lisa Lynn ang magbibigay sa inyo ng information about sa different properties and uses ng elements by group. Hydrogen. Alam nyo ba na ang hydrogen ang pinaka-abundant na elements sa universe? Kapag sinamahan ito ng oxygen, nakakapag-form ito ng H2O o water. Kung saan ang tubig ang pinaka-abundant na compound sa Earth. Kung mapapansin nyo, ang hydrogen ay nakalagay sa group 1. Alam nyo ba kung bakit? Dahil isa lang ang valence electron nito, nakaparehas lang sa mga elements na nasa group 1. Pero kahit nasa group 1 siya, isa pa rin itong non-metal. The alkaline metals, group 1. Alkaline metal is the most reactive of all the metals. Sila ay nagre-react sa tubig. Halimbawa natin ng alkaline metals ay ang lithium compound. Ginagamit ito sa mga light, weight, dry cells at storage batteries. Dahil ito ay nagtatagal o may mahabang buhay. At ang uri ng battery na ito ay non-toxic, leak-proof, light, and can last for 10 years. Ang second example na ibibigay ko sa inyo ay isa ring abundant dahil ito ay madalas talagang gamitin ng mga tao. Ito ay ang sodium. Isang halimbawa ng sodium ay ang salt na kadalasang ginagamit natin pag naghahain tayo ng pagkain. At may ilang din gamit ang sodium compound tulad ng NaOH o tinatawag ding soda o lye. Ginagamit ito sa production ng rayon, cleansers, textiles, soap, paper, and many polymers. At ang ating third example ay importante sa mga tissue ng plants at animals. Ito ay ang potassium. At kadalasan din ito ginagamit sa mga element in fertilizer. Ang ating fourth example ay ang cesium. Importante ang cesium dahil ito ay ginagamit sa photocells at mga devices na ginagamit para ma-convert ang light signals to electric signals. Tapos na yun. Boron group family, group 15. Ang lahat ng elements sa group na ito ay solids at ordinary condition. Ang boron ang nasa pinakamataas na group. Ito ay semi-metals at meron siyang mataas na melting points. Konti lang ang karakteristik nito ng pagiging non-metallic. Ang aluminum, gallium, indium, and thallium ay nagpo-form ng ions na may tatlong positive charge. Lahat ng ito ay metallic mula sa kanilang appearance and physical properties, at pati na rin sa kanilang mga chemical behavior. Tumataas ang density at metallic ng mga ito habang tumataas din ang atomic number sa group nila. Hello, ako si Mary Beth. Ako naman ang magdidiscuss sa inyo tungkol sa carbon family, nitrogen family, at oxygen family. Carbon family group 14. Alam niyo ba na dito nabibilang ang dalawa sa pinaka-importanting element sa Earth? Ito ay ang carbon at silicon. Alam niyo ba na ang pure silicon ay ginagamit sa paggawa ng semiconductors at computer chips? Ang carborundum ay ginagamit na trade name para sa silicon carbide. Ito ay isang compound ng silicon at carbon na ginagamit sa cutting and grinding tools. Aside from that, sa carbon group din nabibilang ang germanium, tin at lead. Ang germanium ginagamit sa mga special camera lens transistor, phosphors at spectroscope. Ang tin ay ginagamit sa mga cans, panel lighting at superconductive magnets. At ang lead naman ay mahalaga sa plumbing industries. Ginagamit ito sa mga batteries, cable cover at iba pa. Oxygen family group 16. 16 elements na may-include ang sulfur, selenium, tellurium at polonium. Ang oxygen, sulfur at selenium ay non-metals. Nitrogen family group 15. Nitrogen family naka-include ang non-metals nitrogen and phosphorus, the semi-metals arsenic and antimony, and the heavy metal bismuth.
kayong lahat ng mga nagbigay sa inyo ng information. Andito naman ako para magbigay ng information para sa natirang group, ang halogens, group 17. Noble gases, group 18 at transition metals, group 3 to 12. Dito sa halogens, nabibilang ang fluorine, chlorine, bromine at iodine. Noble gases, group 18. Noble gases, ini-include dito ang mga elements na helium, neon, argon, krypton, xenon, at radon. Transition metals, group 3 to 12. Dito naman naka-include ang 38 na elements na mula group 3 hanggang group 12 tulad ng chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, at iba pa. Ngayon.